sentro ni Bagyong Krising. Sa tropical storm na si Krising. Of Tropical Depression Krising's approach to Tropical Storm Krising slight. Now, Tropical Depression Krising battering part. Pilipinas, tandaan mo, ang pinakamatinding bagyo ay panimula lang ng pinakadakilang himala mo. Kaibigan, Pilipino, kabayan, huwag kang bibitaw dahil sa bawat pintig ng puso mo. Ipinapaalala ng langit na ikaw ay nilikha para bumangon. Sa gitna ng unos at pagyanig, naiipit tayo sa alon ng takot at panghihina. Parang sina apostol sa bangkang inaatake ng malalakas na hangin sa Galilea. Nanginginig sila, sigaw ng sigaw. Panginoon, lulubog na tayo. Ngunit minsang itinuro ni Jesus na sa pintig ng kanyang salita, tigil, humupa ka. Ang dagat ay napayapa. Marcos 4:35-41. Ganoon din, kapatid, kapag ang bagyo ng problema ay humahampas, may tinig na bumabasag sa ingay. Ako'y narito, huwag kang matakot. Sa sandaling iyon, nabubura ang limitasyon ng takot. Sapagkat kung ang alon ay napayapang isang utos, kayang payapain ng Diyos ang rumaragasang kaba sa iyong loob. Kaya sa bawat luha, tandaan mong may Panginoong hindi kailanman natutulog. Kapag ang ekonomiya ay tila kumikislap sa pulang ilaw at ang mga mesa ay kulang sa pagkain, alalahanin natin ang balon ng langis na inutusan ni Propetang Eliseo na patuloy na punuin. 2 hari, 4 na hari, 1-7. Isang balong biyaya ang hatid ng Diyos sa babaeng balo. Binuksan niya ang pintuan tungo sa pag-asa habang dumadaloy ang langis ng walang humpay. Walang pagkukulang sa kamay ng manlilikha. Ang Jeremias 20:11 ay bumubulong, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ukol sa kasawian kundi sa kinabukasan na may pag-asa. Huwait kang panghinaan, ang susunod na patak ng langis ay maaring nakahanda na. Bumaling tayo kay David, isang binatilyong pastol na walang sandatang bakal, kundi tirador at pananampalataya. Humarap siya kay Goliath na may tangkad na nagbabantang magsalubong sa kalangitan. Ngunit sa isang sigaw, ikaw ay aking tatalunin sa pangalan ng Panginoon. Gumupo ang dambuhalang halimaw. Unang Samuel 17. Ang kwento ni David ay higit sa isang alamat. Ito ay paalala na ang ating pinakamalaki at pinakakinatatakutang balakid ay nalulupig ng busilak na tapang na hinubog sa pag-ibig ng Diyos. Kung si David ay lumaban alang-alang sa kawan, ikaw man ay pwedeng lumaban alang-alang sa pamilya, bayan at kinabukasan. Sa Batanes man o sa Tawi-Tawi, ang mga kapwa nating Pilipino'y likas na mapagtataguyod at matatag. Ngunit may mga sandaling ang pinakamatapang ay sumusuko ring sumandali. Gayunman, gaya ni Job na nakahimlay sa abo, na wala ang pamilya, ari-arian at kalusugan, tumangis siya, ngunit di bumitaw. Sa dulo, ibinalik ng Panginoon ang lahat ng makapigil hininga. Job 42:10-17. Ano ang sikreto? Pag-asa. Habang pinuputakti ng hagupit ng bagyo, pinatibay niya ang paniniwala. Alam kong ang aking manunubos ay buhay. Kung ang mga hayop at bukirin ni Job ay nawasak at naibalik ng dobleng higit pa, paano pa kaya ang mga nasirang pangarap mo? Tingnan din natin si Jose na ibinenta ng mga kapatid pero umangat sa Ehipto. Sa hukay ng kawalan, may pangakong buhat sa langit na umaalpas. Sa kulungan siya'y nagtanim ng butil ng panaginip at sa palasyo siya'y umani ng pagtitiwala ni Paraon. Genesis 41. Ganyan kumilos ang Diyos. Sa oras na akala mo'y patay na ang posibilidad, doon siya magpapabungang uhay. Kapag ipinagtaksil ka ng kaibigan, bigo sa trabaho, o iniwan ng minamahal, alalahanin mong kayang bumaligtad ang istorya. Ang Genesis 52:20 ay nagsasabing, ang inisip ninyo'y masama laban sa akin, ngunit ito'y ginamit ng Diyos para sa mabuti. Sa bansa nating laging sinasalubong ng bagyo tuwing Mayo hanggang Oktubre, natutunan nating magtakip, umiwas, at bumangon.
ngunit may bagyong di nakikita. Depresyon, pag-aalinlangan at inggit. Sa Kapernaum, may paralitikong ibinaba mula sa bubong dahil sa sikip ng tao. Sa 4 na sulok ng banig, may 4 na kaibigang nananalig na kaya siyang pagalingin ni Jesus. Marcos 2:1-12. Nang sabihin ng Panginoon, "Anak, pinatawad ka na," tumayo ang lumpo. Pinagtibay ng pananalig ng komunidad ang kagalingan. Ganyan din tayo Pilipino. Kapag tayo'y nagtutulungan, gumagaling ang sugat ng bayan. Minsan, pakiramdam natin ay tulad tayo ng 2 disipulo sa daan patungong Emmaus. Naglalakad ng mabigat ang loob, iniisip na tapos na ang pangarap. Hindi nila nakilala si Jesus na nakilakad. Ngunit habang binibiyak niya ang tinapay, bumukas ang kanilang mga mata. Lucas 24:13-35. Kapag ang paghihirap ay tila walang katapusan, maaaring nilalakad mo na pala kasama ang Panginoon nang hindi mo namamalayan. Sa buntot ng bawat pagsubok, may aral, may bagong pag-asa, may bagong daan. Hindi nasasayang ang luha sa kamay ng Diyos. Kung sumisiklab man ang giyera sa labas o sa loob ng puso, alalahanin si Gideon. Tinawag siyang makapangyarihang mandirigma habang nagtatago sa pisaan ng ubas, takot na takot. Hukom 6. Sa mata ng Diyos, ikaw ay malakas bago mo pa iyon maramdaman. Kaya't kapag nahaharap ka sa aritmetikang kulang, magtitiwala ka sa kalkulos ng langit, ang pagpaparami. Sa 5 tinapay at 2 isda, pinakain niya ang 5,000. Mateo 14:13-21. Kung may maliit kang alam o hawak, sapat na yun kay Yahweh upang gawing katedral ng biyaya. Sa opisina man o sa sabungan ng buhay, umuukit tayo ng tagumpay sa pawis at tiyaga. Ngunit nagkaproblema si Pedro nang subukan niyang mangisda buong gabi at walang nakuha. Lucas 5. Sa utos ni Jesus, inihagis niya uli ang lambat at halos punitin ng dami ng huli. Kapag sunod-sunod ang kabiguan, baka kailangan mo lang ibuhos muli ang lambat sa kabilang gilid sa timing ng Diyos. Sa mundo, sinasabi ng ilan, swerte lang. Pero alam natin na biyaya ang tamang salita. Sa bawat tagpong na lamang imposible, doon mas mapapansin ang himala. Sa bawat pagkadapa, may biyayang bumabalot. Si Samson, matapos masilat ang lihim ng kanyang lakas, natanggalan ng paningin at lakas. Subalit sa huling sandali, hiniling niyang madama muli ng Diyos ang kapangyarihan at natalo ang mga Filisteo. Hukom 16. Sa mata ng iba, tapos na. Pero sa plano ng Diyos, maaaring intro pa lang iyon ng huling kabanata. Kaya Pilipino, kahit maputol ang kuryente, sumambulat ang lahar, o mawalan ng pamasahe, manalangin. Bawat amen mo'y parang pagtulak ni Samson sa haligi. Gumuguho ang balakid. Isang gabi, si Nicodemo'y nagtanong kay Jesus. Gabi ang pinili niya. Baka natatakot mabuko ang paghahanap ng katotohanan. Ngunit ang liwanag ng sagot, kailangang ipanganak kang muli, Juan 3:3, ay bumagtas sa dilim. Kaya kung nakatago ka sa hiya o guilt, lumapit. Hindi ka huhusgahan, kundi bibigyan ka ng panibagong simula. Bawat bukang liwayway ay senyas na binubuo kang muli ng Diyos. Gaya ng agilang muling pumapailan lang matapos magpalit ng balahibo. Kung nararamdaman mong pinanghihinaan ka ng loob, ititig mo ang iyong mata sa krus. Sapagkat kung ang kamatayan mismo ay napangibabawan, gaano pa ang mga butas sa bulsa o sugat sa puso? Noon sa Kalbaryo, inakala ng mundo at impyerno na tapos na ang laban. Ngunit sa 3 araw, ang batong gumulong ay sumimbolo ng pinakamatinding plot twist ng kasaysayan. Kamatayan ang natalo. Ang taga-Panay man o taga-Ilocos, pwedeng kumapit sa tagumpay na iyon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Juan 3:16. Kaya walang pagsubok na hahadlang. Kung ang hukay ng kamatayan ay natalo, paano pa ang karaniwang paghihirap natin? Huwag kalimutan ang pakikipagbuno ni Pablo. Kahit gapos,
sumulat siyang, "Magalak kayo lagi sa Panginoon." Filipos 4:4. Sa sektor ng lipunan, parang imposible. Kotse, coding, traffic, bayarin, politika. Ngunit may nakatagong himala kapag piniling umindak ang puso sa tugtuging mula sa langit. Kapag ang awit mo'y "Dakila ka, o Diyos," lumiliit ang problema at lumalaki ang pananampalataya. Hindi man agad mawala ang sakit, ngunit napapalitan ito ng kapayapaang lagpas sa pangunawa. Filipos 4:7. Ang kwento ni Ruth ay sumasalamin sa lahat ng OF at mga batang pumapalaot sa ibang lupa. Nagdurusa siya sa banyagang lupain, ngunit naging daluyan ng lahi ng Mesyas. Sa pagiging tapat niya kay Naomi, "Kung saan ka pupunta, doon ako." Hinabi ng Diyos ang plano ng kaligtasan. Kaya sa bawat Pilipinong nasa kainan ng Hong Kong o barko ng Mediterranean, huwag makalimot. Maaaring nasa malayo ka, ngunit ang plano ng Diyos ay buhay din roon, inuusbong sa disyertong iyon. Maging inspirasyon ng babaeng dinudugo ng 12 taon. Hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at gumaling. Lucas 8. 43:68. Walang matandang problema na di kayang tapusin ng Panginoon sa isang kisap mata. Kaya, Pilipino, kung ang sugat mo'y dekada ng nakasugat, kung ang pangarap mo'y dekada ng natutuyo, iunat mo lang ang kamay mo. Sa bawat paghakbang mo patungo sa liwanag, may himalang nagiinit. Kung lupa ang usapin, tayo'y pulupulong bansa na tila hiwa-hiwalay. Pero sa dugo ng pagpapatawad at dangal, tayo'y nagkakapit kamay. Sa gabi ng pagtataksil, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Manalangin ka upang hindi ka bumagsak sa tukso." Bagaman nabigo si Pedro, muling nanumbalik siya at pinangunahan ng iglesia. Kapag nadapa ka sa kasalanan, hindi ito hudyat ng pagtatapos. Ito'y paanyaya ng grasya. Sabi sa unang Juan 1:9, kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin. Sa panahong ito ng teknolohiya at trending, kailangang pangalanan natin ang likes at views bilang huwad na guliyat ng identidad. Ang tunay na halaga mo'y hindi nasusukat sa dami ng emoji. Sa halip, tingnan mo ang pagtingin ng Diyos. Ikaw ay kahanga-hanga at kahilahilakbot na nilikha. Awit 139:14. Kaya kahit 0 views ang unang video mo, patuloy ka lang. May iisang view na mahalaga, ang tingin ng may likha. Kung agrikultura ang larangan, alalahanin ang ginintuang aral ni Jesus tungkol sa butil ng mustasa. Maliit, ngunit pag lumago, nagiging punong sinisilungan ng ibon. Mateo 13:1-31 hanggang 32. Maaaring pangarap mo'y butil pa lang, ngunit sa kamay ng Diyos, nagbubukas ito ng kagubatan ng oportunidad. Bawat ideya, bawat startup, bawat sulat kamay sa notebook mo ay maaaring maging punla ng pambansang pagbabago. Kaya huwag mandali, magtanim. Sa tamang panahon ay aani ka, tulad ng kawayang Filipino na 7 taon bago lumago. Ngunit kapag bumulas, matibay at mataas. Sa huli, balikan natin ang altar ng puso. Kung natutulog ang apoy, hilingin mo sa Espiritu Santo na hihipan ito. Sabi ng 2 Timoteo, 1:6, panatilihing naglalagablab ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Walang sino man ang inilaan upang manatiling abo. Ikaw ay tanglaw, sulo sa mundong nangangapa, kaya't Pilipino, bumangon ka. Pawiin mo ang takot. Pakinggan ang tahimik na bulong ng Diyos na nagsasabing, "Hindi kita iiwan ni pababayaan." Hebreo 13:5. At kapag tumindig ka, dala mo ang liwanag na pupukawin ng iba. Paumanhin kung nagdududa ka pa rin. Siguro'y iniisip mong taliwas ang kwento ng Biblia sa realidad ng Maynila o probinsya. Pero tingnan si Moises sa harap ng pulang dagat. Pinalibutan ng kaaway, natrap, tila wala ng daan. Gayunpaman, inutusan siyang itaas ang tungkod at nahati ang dagat.
Exodo 14, 13 hanggang 31. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, kayo'y mananatiling tahimik, sabi ng talata. Kapag ang deadline, ang bills at ang kaba ay parang hukbong Ehipsyo, sa isang taas lang ng pananalig, bubuka ang solusyon. Narinig mo na ba ang pag-ikot ng trumpeta sa Jericho? Umikot si Josue at ang mga sundalo ng 7 beses. Nag-iingay ng tambuli at ang pader ay gumuho. Josue 6. Kung may pader ng kahirapan o self-doubt, umikot ka sa panalangin, sa pagsunod, sa pagtitiyaga hanggang bumigay. Walang pader sa buhay na hindi kayang gibain ng disiplinadong pananampalataya. Isang reyna ang sumugal para sa bayan, si Esther. Sa harap ng bantang genocide, nag-ayuno siya at lumapit sa hari. Sino ang nakaalam kung hindi para sa ganitong panahon ka inilagay? Esther 4:14. Kung ikaw man ay nasa barangay council o sa boardroom, hindi aksidente ang pwesto mo. Sa tamang sandali, ang desisyon mo'y pwedeng magligtas ng maraming buhay. Sa aklat ni Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tinapon sa pugon na 7 ulit pinainit. Ngunit may 3 sa gitna ng apoy, ang prefigurasyon ni Kristo. Daniel 3. Kung naglalakad ka sa apoy ng sakit o broken family, hindi ka nag-iisang niluluray. Lalabas ka roong walang amoy sunog, mas matatag pa kaysa dati. Pakinggan si Hana, inang di magkaanak. Akala ni Eli lasing siya, ngunit nagluluwal pala siya ng panalangin. Ibinigay ng Diyos si Samuel. 1 Samuel 1. Kung may gusto kang ibunga at tila walang lumalabas, patuloy kang manganak sa panalangin. Babalang araw, may sisilang na himala. Daniel sa yungib ng leon. Dahil sa integridad, itinapon. Ngunit binusalan ng Diyos ang bibig ng leon. Daniel 6. Sa opisina kung saan usong ipitin ang matuwid, iyon ang assurance mo. Ang integridad ay armor. At bago matapos, alalahanin si Maria, isang kabataang babae na sinabihan ng anghel, magdadala siya ng mesyas. Sa alon ng pangamba, ang sagot niya ay, mangyari nawa sa akin ang ayon sa salita mo. Lucas 1:38. Ganyan ang susi ng pagbangon ng bayan. Kolektibong, opo, Panginoon. Kung may kulubot ka dahil sa pagod, tandaan ang awit 23. Pinahihiga niya ako sa sariwang pastulan. Hindi ka robot, may Sabbath principle. Baka kailangan mong mag-offline sandali upang marinig mo ang still small voice na tumatalo sa ingay ng feed. Minsan, ang problema ng kabataan ay crisis ng identity. Isabuhay ang deklarasyon ng Deuteronomio 7:6. Ikaw ay banal na bayan. Hindi ka lamang viewer o subscriber. Immortality ang kaluluwa mo. Ikaw ay special edition, hindi mass production. Sa kabila ng kahirapan sa agraryo, may pangako ng Joel 2:25. Ibabalik ng Panginoon ang mga tao na nilamon ng balang. Kapag bumalik, parang double harvest. Kung asar ka sa traffic sa EDSA, gamitin mo ang oras para manalangin. Ginawa ni Jonas ang panalangin sa tiyan ng balyena at iniluwal siya nito sa destiny. Jonas 2. Ang delay ay taksi ng Diyos. Ngayong patapos tayo, isang sulyap sa bandila, pula, puti, asul, na may araw at 3 bituin. Ang araw ay pag-asa, ang bituin ay pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Pakinggan muli ang Filipos 1:6. Ang mabuting gawa na sinimulan niya sa inyo ay kanyang tatapusin. Hindi pa tapos ang pelikula ng buhay mo. Nasa editing room pa si Yahweh. Samahan mo akong isigaw. Bangon, Pilipinas. Bangon ka, nanay na nag-o-overtime. Bangon ka, frontliner na pagod. Bangon ka, estudyanteng tambak ang modules. Bangon ka, manggagawa sa gitna ng minimum wage. Bangon kayong lahat na minamahal ng Diyos. Anumang dilim, liwanag ang dulo. Anumang sugat, kagalingan ang kasunod. Anumang kahon ng limitasyon, mayroon kang Diyos na lumalampas sa pagitan. Isa puso ito.
Hindi ka ipinanganak para mamatay sa takot. Ipinanganak kang maging larawan ng tagumpay ng Diyos. Isara mo man ang app, simula pa lang ng iyong kabanata. Huminga ng malalim, yakapin ang awit 46. 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Lumakad ka sa kalsada, sa opisina, sa bukirin, at dalhin ang kanyang presensya. Kapag inakala mong nag-iisa ka, balikan mo itong mensahe dahil sa bawat bulong ng puso mo, sumisigaw ang langit. Anak, kaya mo yan. Kaibigan, karugtong ito ng ating paglalakbay. At kung ang unang yugto'y parang liwanag na biglang bumukas sa madilim na silid, ngayon ay lumalalim tayong tila ugat ng balete na patuloy na humahawak sa lupa ng pananampalataya. Isipin mo si Noe, isang lalaki sa gitna ng tuyong kapatagan, gumagawa ng higanting daong, habang pinagtatawanan ng lahat. Wala pang patak ng ulan, ngunit bawat pakot tabla ay sigaw ng pananalig. Sa kabila ng pagkutya, tinapos niya ang arka dahil narinig niyang may pangakong ulan. At nang bumuhos ang dambuhalang baha, naging duyan ng kaligtasan ang kanyang pagsunod. Genesis 6-9. Ganyan din ang buhay. Minsan inaarkila tayo ng Diyos para magtayo ng bangka, ng paghahanda, bago pa sumiklab ang unos ng pinansyal na, panggigipit o emosyonal na pagsubok. Kapag tinatawanan ka ng mundo, paalala ang bahaghari sa langit. Ilalagay ko ang aking bahaghari sa alapaap bilang tanda ng tipan. Genesis 9:13. Na ang bawat pagtitiis ay tutubos ng panibagong bukang liwayway. Sumunod tayong pumalaot kay Abraham na nadinig ang utos na maglakbay tungo sa lupang hindi pa niya nakikita. Ang pinakamatinding hamon ay nang tawagin siyang iakyat si Isaac sa bundok ng Moriah. Genesis 22. Sa bawat hakbang pataas, tumitibok ang puso niyang parang tambol ng pangamba. Subalit nang itaas niya ang sundang, may tinig mula sa langit. Huwag mong sasaktan ng bata. May tupang nakahain sa tinikaran. Probisyon na nag-aabang lamang sa punto ng sukdulang pagsunod. Ang kwento'y paalala na sa dulo ng imposibleng pagsubok, may Diyos na naghahanda ng korderong kasagutan. Sa sariling morya mo, pambayad sa ospital, matrikula, o relasyong nasa bingit, maaaring naghihintay na ring lumitaw ang himalang hindi mo pa nakikita. Sabi ng Hebreo 11, 17-19, inihandog ni Abraham si Isaac sapagkat nanalig siyang may kapangyarihan ang Diyos na bumuhay muli. Kaya kung may bahagi ng pangarap mong tila iniaalay mo sa altar ng luha, manalig kang may mas mataas na plano. Mula Moriah, sundan natin ang mga Israelita sa ilang. Bawat umagay hamog at misteryo, manna na parang maliliit na butil ng yelo na matamis kapag nilasahan. Araw-araw silang tumitindig upang pulutin ang eksaktong sapat para sa maghapon. Bawal mag-imbak para bukas, maliban kung araw bago ang Sabat. Exodo 16. Sa ganitong ritmo ng milagro, tinuturuan tayong ang biyaya ay sariwa araw-araw. Kapag ninenerbiyos tayo sa susunod na linggo o susunod na taon, alalahanin ang halimuyak ng manna. Sapat ang grasya ng Diyos para sa araw na ito. At kung may apoy namang nagbabalak lumamon sa puso mo, tingnan ang haliging apoy na gumabay sa kanila sa gabi. Sa pinakadilim na bahagi ng paglalakbay, nagliliyab ang presensya ng Panginoon bilang ilaw. Tulad ng Filipos 4:19, at buhat sa kanyang kayamanan, tutugunan ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Pagdating sa pampang ng Jordan, nakaharap na naman sila sa harang ng tubig. Ngunit inatasan ni Josue ang mga pari na humakbang kahit hindi pa nahahawi ang ilog. Nang sumayad ang talampakan sa agos, tumigil ang tubig, lumitaw ang tuyong daan. Josue 3:17. Pagkaraan, kumuha sila ng 12 bato at binuo ang bantayog paalala para sa mga susunod na salinlahi upang itanong ng inyong mga anak, ano itong mga bato? Josue 4:6-7. Maglagay ka rin ng mga bato sa iyong alaala, kopya ng diploma, larawang magkayakap ang pamilya,
matapos gumaling ang isa, resibong patunay na natapos ang utang, maging ebidensya iyon na sa susunod na Jordan, maaaring interview, operasyon o panibagong entrepreneur, aalalayan ka uli ng parehong Diyos. Pag tumanaw ka sa nakaraang tagumpay, tumitibay ang loob para sa bukas. Lumipat tayo kay Elias sa tuktok ng Carmel. Nilabanan niya ang 400 propeta ni Baal. Nang tawagin niya ang apoy ng langit, lumiyab ang handog at pinagdusahan ng kalaban ang husga ng tunay na Diyos. Hari Line 36:39. Ngunit pagkatapos ng makapangyarihang tagpo, tumakas si Elias sa isang maliit na kuweba, takot sa banta ni Reyna Jezebel. Doon niya narinig ang mahinahong bulong, hindi sa lindol, kidlat o apoy. 1 oras at 12 minuto. Sa tagumpay at trahedya, mahalaga ang balansi. Kailangan natin ang Carmelo, pero kailangan din ang kuweba kung saan hahaplusin tayo ng bulong ng Diyos. Kung sunod-sunod ang calls, deadlines, likes, shares, hayaan mong tumahimik dahil doon pumapasok ang himalang nagbibigay direksyong bago. Kung natatalo ka ng anxiety, baka panahon nang ilapit mo ang tainga sa mahinahong bulong na nagsasabing, "Anak, narito ako." Sa panahon ni Jeremias, bumagsak ang Yuda. Gumuho ang mga pader ng Jerusalem at sinilaban ang templo. Lumuluha siyang katulad ng perlas na nahulog sa putikan. Naglaho ang aking pag-asa sa Panginoon. Panaghoy 3:18. Ngunit bigla niyang inipit ang sarili sa pangungusap. Subalit ito ang idinidiin ko sa aking puso, kaya ako'y may pag-asa. Ang mga kaawaan ng Panginoon ay hindi nauubos. Panaghoy 3:21-23. Pinakita siya ng Diyos sa bahay ng magpapalayok. Isang sisidlang basag, mulit muling hinuhugis. Jeremias 18:6. Kung pakiramdam mo'y naghihimay ang buhay ng pira-piraso, tandaan, hindi ka latak. Ikaw ay luwad sa kamay ng manlililok. Bawat pagdurog ay bahagi ng paghubog. May panahon ng pagpaikot, may panahon ng pagpapatuyo, at may panahon ng paglalagay ng disenyo. Sa huli, sisinag ang luwalhati sa tapos na produkto. Liparin naman natin ang Genezaret, kung saan si Pedro'y bumaba sa bangka at lumakad sa tubig papunta kay Jesus. Mateo 14:20-21. Sa mga unang hakbang, nananatili ang biyaya ng pagpupursige. Ngunit nang tingnan niya ang hangin at alon, lumubog siya. Niligtas siya ni Jesus at tinanong, "Bakit ka nag-alinlangan?" Ang sekreto ay hindi bawas bagyong paligid, kundi bawas takot na puso. Sa bawat project na parang susugal ka ng malaking kapital, sa bawat relasyon na tila malulunod ka sa hindi tiyak, umasa kang may kamay na handang sumalo sa sandaling bumitaw ka. Huwag alisin sa Panginoon ang tingin, sapagkat ang dagat ay mananatiling dagat. Ngunit kung saan nakafocus ang mata mo, doon ka mabilis lilimliman ng kapayapaan. Makinig tayo sa mga yapak ng unang iglesia. Sa araw ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo. Nangagsalita sila sa iba't ibang wika at nagkawatak-watak ang takot. Gawa 2:1-4. Hindi pinatay ng takot ang layunin. Sa halip, binigyan ng dila ng pag-asa. Pagkarinig ng mga nakatira sa lungsod, nagsidagsa sila. 3,000 ang nagpakumbaba at nabautismuhan. Araw-araw ay kumakain sila ng magkakasalo, nagbabahaginan at walang nagkukulang. Gawa 2:44-47 talata. Sa bansa nating nahahati minsan ng kulay, wika o rehiyon, ang larawan ng Pentecostes ay paanyayang magtagpo sa iisang puso. Komunidad na nagsasalo ng kwento't tinapay, nagbubunyi sa panalong isa, nagdadamayan sa luha ng isa. Kapag nagkabigkis ang bayan, nabubuksan ang bintana ng himala sa ekonomiya, edukasyon at kalusugan, higit sa kaya nating isipin. Sa gitna ng ating paglalakbay, sumilip tayo sa bahay ni Marta at ni Maria. Abala si Marta sa paghahanda, si Maria naman ay naupo sa paanan ni Jesus. Nakinig. Nang magreklamo si Marta, sinabi ni Jesus na pinili ni Maria ang mabuting bahagi.
Lucas 10:42. Sa kulturang hustlin at overtime, baka kailangang hindi lamang tayo lumalakad sa tubig, kundi marunong ding umupo't makinig. Hindi literal na pagtigil sa trabaho, kundi paglalaan ng sandali para gawing unang prutas ang presensya ng Diyos. Kapag puno ang puso ng salita niya, hindi tayo mapagkakamalang umiikot lang, gaya ng hamster sa gulong. Sa halip, bawat kilos ay may saysay, may direksyong hango sa langit. Subalit hindi laging kalmado ang daan. Dumating ang gabi ng Getsemani kung saan pinagpawisan ni Jesus ng dugo sa tindi ng bigat. Lucas 22:44. Ipinakita niya na kahit ang pinakamakapangyarihan ay marunong umiyak kung dinadala mo ang pamilya, trabaho at sariling damdamin sa punto ng pagod na pagod. Hindi ka hinaan ng lumuha sa harapan ng Ama. Sa mismong hardin ng labis na pasanin ay naglalaan ng Diyos ng lakas na higit sa natural. Nang bumangon si Jesus, nagpasya siyang harapin ang krus at iniligtas ang sanlibutan. Sa iyong Getsemani, iglap ng singil na di mabayaran, text na nakakasugat, balitang medikal na wala sa plano, maaari kang lumuhang walang hinto. Ngunit sa pag-angat ng ulo, nakahanda na ang kopa ng kaloob na lakas. Isang araw sinabi ni Pablo, "Pinahihintulutan kaming makaranas ng kahinaan upang mahayag ang lubos na kapangyarihan ng Diyos." 2 Korinto 12:9-10. Depende sa tagpuan, maaaring ang tinik niya'y karamdaman, paghihirap o taong pasakit, pero hindi iyon inalis. Sa halip, binigyan siya ng sapat na biyaya para makapagsulat ng marami. Sa ating pinakamahahalagang sulat ng Bagong Tipan, kung may tinik ka, baka physical pain, mental illness o paulit-ulit na setback, baka iyon mismo ang butas na pinagdadaluyan ng ilaw para umabot sa iba. Kapag sa gitna ng pighati ay kumakanta ka ng dakila ka, mas madarama ng nakikinig ang katapatan ng Diyos. Kaya't huwag ikahiya ang peklat. Minsan, doon pinakamalinaw na nakaukit ang kwento ng kaligtasan mo. Mula sa lupa, tumingala tayo sa langit na ipininta ni Juan sa isla ng Patmos. Papahiran niya ng luha ang bawat mata at mawawala ang kamatayan, pagdadalamhati, iyak at kirot. Pahayag 21:4. Ito ang sukdulang mensahe. May dulo ang dilim. Hindi tayo nilalang para manatiling bihag ng pandemya ng takot. Tayo'y nakasalang sa liwanag ng walang hanggang pag-ibig. Habang naghihintay tayong matupad iyon, tayo'y mga ambasador ng hinaharap. Sa tuwing magpatawad tayo, tila piraso ng bagong langit ang bumababa. Sa tuwing mag-alaga tayo ng ulila o magtanim ng puno, parang preview ng hardin ng Eden sa hinaharap. Sa ganito, ang pagsisilbi natin ngayon ay rehearsal ng maluwalhating konsyerto ng walang katapusang pagsamba. Isipin mo, kapatid, ang kabuuang habi nitong mga kwento. Bangkang hinabi bago ang ulan, kutsilyong bumaba bago sumugat, pagkain sa disyerto, ilog na huminto sa hakbang, apoy na bumaba sa bundok, bulong sa kuweba, palayok na hinuhubog, yabag sa tubig, tila ng apoy sa itaas, luha sa hardin, tinik na ginawang tropeyo, at pangakong wala ng luha. Kung itatahi mo ang lahat, lumilitaw ang pattern. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas kapag tapos na ang problema. Kasama siya sa bawat kabanata, pumapagitna sa bawat pahina, taimtim na naghihintay na bigkasin natin ang oo. Kaya kung may pagkakataong madurog kang muli, huwag mag-alinlangang lumapit, sapagkat walang basag na hindi kayang buuin, walang gabi na hindi mauuwi sa umaga, at walang Pilipinong itinuturing niyang pangalawa lang sa kanyang puso. Sa pagpapatuloy ng ating lakbay pananalig, huminga tayo ng malalim at hayaan ang puso na muling magliyab sa apoy ng mga kwento ng Biblia, sapagkat ang mga ito'y tila ilog na dumadaloy hanggang ngayon, bumubusog sa tuyong lupain ng ating pag-asa. Sa kailaliman ng dagat, tandaan natin ang istorya ni Jonas na tumakbo palayo sa tawag ng Diyos patungong Tarshish, sumakay sa barko, at nang dumaong ang unos,
ay inihagis siya ng mga mandaragat sa malalalim na aloon. Doon, nilunok siya ng isang dambuhalang isda at nanatili siya rong 3 araw at 3 gabi. Sa loob ng kadiliman, natutunan ni Jonas manalangin ng bukal sa puso. At nang iluwas siya ng balyena sa pampang ng Nineveh, naging tagapagdala siya ng mensaheng nagligtas sa buong lungsod. Sa ating sariling buhay, maaaring tayo'y nasa tiyan din ng isda. Maaaring selda ng pagkakamali, sisidlan ng kahihiyan, o kahon ng sariling pagdududa. Subalit kapag sinariwa natin ang panalangin ni Jonas, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Jonas 2:9. Ang higanting nilalang ng pagsubok ay magiging taksi patungo sa destinasyong itinakda sa atin. Mula sa dagat, umakyat tayo sa mga lansangan ng Jericho, kung saan may bulag na si Bartimeo na nakaupo sa gilid ng daan, paulit-ulit na sumisigaw, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Pinagtawanan siya ng mga tao, pinatahimik, ngunit mas lalo siyang sumigaw. Nang marinig siya ni Jesus, ipinatawag siya at tinanong, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Dahil sa walang kapantay na pananampalataya, nabuksan ang kanyang mga mata at nakita niya ang liwanag. Marcos 10:46-52. Sa yugtong ito ng ating paglalakbay, maaaring may bahagi tayo ng puso o pananaw na bulag pa rin. Bulag sa sariling halaga, bulag sa potensyal, bulag sa kasiguruhan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tulad ni Bartimeo, huwag tayong matakot sumigaw sapagkat hindi kailanman bingi ang taong nagbigay sa atin ng tainga. Sa pagtigil niya upang tayo'y pakinggan, magbubukas ang mga matang matagal nang nakapikit sa katotohanang tayo'y mahalaga, pinatawad, at may kinabukasang ligtas sa kanyang mga kamay. Sa tagpong iyon, ilipat natin ang tanaw sa patag na kapatagan ng Moab, kung saan sa udyok ni Balaam sinubukang sumpain ni Haring Balak ang Israel. Ngunit sa tuwina, ang lumalabas sa labi ni Balaam ay pagpapala. Katulad ng sabi sa Bilang 23 at 20, "Hindi ko mababali ang ipinag-utos ng Diyos. Pagpapala ang dapat kong sambitin. Kapag may mga taong nagbabalak tuklapin ang dangal mo, alalahanin mong may Diyos na kayang baligtarin ang sumpa at gawing biyayang sasakupin hindi lamang ikaw, kundi ang bawat taong nakapaligid sa iyo. Ang anumang balakid na itindig laban sa iyo ay makapaglalagom pa nga ng mas malaking luwalhati, sapagkat sa plano ng Diyos, lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya." Roma 8:28. Sa ganyang katotohanan, nagiging parang kalasag ng apoy ang ating pag-asa. Sinupalpal ang bawat nag-aapoy na palaso ng panghihina ng loob. Dumako naman tayo sa bayan ng Betania, kung saan nakahimlay si Lazaro sa loob ng libingang tinatakan ng bato sa loob ng 4 na araw. Sa gitna ng luha ni na Marta at Maria, dumating si Jesus at bago pa tumawag sa patay, umiyak muna siya. Isang banayad na paalala na makikinig siya sa bawat iyak mo. Pagkatapos, nang isinigaw niya ang Lazaro, lumabas ka. Juan 11:43. Lumakad palabas ang patay, balot pa ng telang panglibing. Ang istoryang ito'y parang trumpetang humihimig ng paalala na kahit anong bagay sa buhay mo, na tila 4 na araw ng nakabaon, pangarap, relasyon, kabuhayan, kaya pa ring tawagin ng Panginoon pabalik sa liwanag. Kung may bahagi ka mang ibinaon na sa buhangin ng pagkadismaya, naroroon si Jesus na nakatayo sa labas ng kuweba, nakahandang tawagin ang pangalan nung akala mo'y patay ng pangarap, at sa isang utos, makikita mong gumagalaw muli ang himala. Habang sumusulong tayo, sumilip tayo sa kuta ng Samaria, kung saan isang araw ay nagkulong ng gutom at takot ang Israel dahil sa pag-atake ng mga Arameo. 4 na kitongin ang nasa labas ng tarangkahan, tinanggihan sa loob, pinagtulakan palabas, at sa desperasyon ay nagpasya silang pumasok na lang sa kampo ng kalaban, sapagkat kung mamamatay kami, mamamatay na. Ngunit nang makarating sila roon,
tumambad ang isang kampong iniwan ng hukbo, puno ng pagkain, pilak, at gintong nakatiwangwang. 2 araw at 7 oras. Nagsimulang kainin ng 4 na kitungin ang pagkain, kinuha ang kayamanan, at naisip, hindi tama na atin lang ito, ibalita natin sa bayan. Kapag ikaw ay kumakapa sa dilim, malamang nasa gilid ka ng pinakamalaking pambihirang biyaya. Maaaring may iniwang kayamanan ang Diyos sa lugar na kinatatakutan mo pang puntahan. Kapag nakatagpo ka na ng biyaya, huwag kang magbulsa ng mag-isa. Ialam mo sa iba. Ang kwentong ito'y paalala ring kapag ipinagtabuyan ka ng lipunan, maaari kang mailapat sa posisyon kung saan unang makikita ang malaking break ng Diyos. At ikaw ang magiging tulay upang ihatid ang buong komunidad sa kaligtasan at kasaganaan. Sumunod nating balikan si Esther na kahit nasa karangyaan bilang reyna ng Persya, kailangang manindigan para sa bayan niya. Sa oras ng panganib, sinabihan siya ni Mordecai, baka kaya ka inilagay sa palasyong ito para sa ganitong panahon. Esther 414. At matapos ang 3 araw ng pag-aayuno, pumasok siya sa trono ng hari at nagkaroon ng pabor na nagligtas sa mga Hudyo sa napipintong paglipol. Kapag nasa posisyon ka ng impluensya, maaaring maliit man o malaki, huwag mag-atubiling gamitin ito para sa kapakanan ng marami. Ang bawat individual ay may ginintong sandali kung kailan kailangan tayong pumihit sa panig ng katuwiran kahit malinaw ang panganib. Sa pagbitaw natin sa sariling sigurong komportable, doon naman pumapasok ang di masukat na pabor na nagbubukas ng pinto ng posibilidad sa mararating ng biyaya ng Diyos. Kung kayo man ay guro, nurse, injenyero o barbero, bawat isa'y ipinalalagak sa palasyo ng oras at pagkakataon upang magsilbing kamay ng tamang pagbabago. Lumundag tayo sa Bagong Tipan, kung saan si Pablo ay nakatali sa barkong humahampas sa dagat ng Adria. 14 na araw silang binubugbog ng bagyo at nawalang pag-asa ang mga sakay. Subalit tumayo si Pablo at sinabi, "Huwag kayong matakot. Sinabi sa akin ng anghel ng Diyos na pagliligtasin tayong lahat." Gawa 27:22 hanggang 24. Bagamat napadpad sila sa isla ng Malta at nang muntik makagat si Pablo ng makamandag na ahas, siya'y hindi napinsala. Sa halip, nagpasimula siya ng paggaling at muling pag-asa sa mga taga-isla. Ang sekreto, hindi mawawala ang direksyong ibinigay ng Diyos kahit mabago ang ruta ng barko. Kapag inakalang lumubog ang planong ginawa mo, marahil nililihis ka niya tungo sa lugar kung saan may mga taong naghihintay sa himalang dala mo. Ang kung minsan ay tila pagkaantala ay maaaring dakilang alituntuning nagbibigay daan sa mas malawak na sakop ng iyong ministeryo o layunin. Sa bawat hakbang, tulad ng sinabi ng awit ni Asaph, "Aking laman at puso ay nanghihina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at aking mana magpakailanman." Awit 73:26. Dito umuusbong ang sikreto ng tibay. Hindi lamang tagumpay ang hinahanap, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng pagkadapa. Sa likod ng mga tagpong hindi mo na kayang ipaliwanag, may isang hindi kailanman kumukurap sa pagsubaybay sa iyo. Sa storytang ating tinatahak, minsan tayo ang Jonas na tumakbo, minsan tayong si Bartimeo na sumisigaw, minsan tayong si Esther na nakaharap sa pagpili, minsan tayong si Pablo na napatangay sa bagyong hindi niya ginusto. Ngunit sa bawat eksena, ang isang elemento'y hindi nagbabago. Ang Diyos na nagsabing, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Hebreo 13:5. Ngunit magtapat tayo. May mga araw na tila nananahimik ang langit, gaya ng Sabado na namamagitan sa Biyernes Santo at Linggo ng pagkabuhay. Ang tahimik na araw na parang nakapos ang lahat. Kay Pedro na itinangging kilala niya si Jesus. Kay Maria na nagluluksang parang pinulupot ng takot. At sa mga disipulo na nagkubli, hindi ramdam ang pag-asa. Ngunit sa likod ng saradong bato ng libingan, may eksenang di nakikita ng tao. Nilulupig ni Kristo ang kapangyarihan
ng kamatayang naghahari sa sangkatauhan. Kapag dumaraan ka sa sariling Sabado kung saan walang sagot sa email mo ng panalangin, tandaan mong maaaring nagagana pa lang ang backstage miracle. Hindi dahil walang ingay, walang kilos. Sa katahimikan ng pusong nag-aabang, umuukit ang Diyos ng magandang balangkas ng tagumpay. Sa pag-usad, bigkasin natin ang pangako sa Isayas 42:31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila, tatakbo, ngunit hindi mapapagod, lalakad ngunit hindi manghihina. Gaya ng agilang nagpipigil ng paglipad hanggang dumating ang tamang bugso ng hangin upang pumailan lang ng hindi pagod. Hinahasa rin tayo ng Diyos maghintay upang isang araw, sa tamang alon ng kanyang espiritu, sisilungaban natin ang himpapawid ng mga pangarap na dati hindi natin maabot. At kapag naroroon ka na sa tuktok na iyon, alalahanin mong walang agilang lumilipad para sa sarili lamang. Ikinakalat nito ang lahi, pinoprotektahan ng inakay, at sa tamang panahon, itinuturo sa kanila kung paano ring pumailan lang. Sa ganitong diwa, kapag umangat ka na, damhin mong misyong akayin ng iba. Balikan natin si Ruth at Boaz, isang love story ng kagandahang loob sa gitna ng tagtuyot. Si Ruth, isang dayuhan, ay nangalap ng mga butil sa bukirin ni Boaz at sa dakong huli naging kasangkapan ng pangako ng Mesyas. Ipinapaalala nito na ang kabutihan, kahit tila maliit na kilos ng pag-iiwan ng dagdag na butil sa gilid ng bukid, ay may alingaw-ngaw hanggang langit. Sa bawat kape na ibinili mo para sa pagod na janitress, bawat pamasahe na itinulong mo sa di mo kakilalang mag-aaral, bawat patawad na ipinatawad mo sa nakasakit sa iyo, ay maaari palang humabi ng banyan na kwento ng katubusan sa susunod na henerasyon. Dahil sa biyaya, walang kilos na maliit kung puspos ng malaking puso. Umangat pa tayo at makinig sa tinig ng propeta na tulad ni Eliseo, na nanghingan ng doble ng espiritu ni Elias, sumunod ng tapat. At nang makita niya si Elias na inakyat ng bagyong apoy, nahulog ang balabal, kinuha niya iyon at hinampas ang Jordan at humawi ang tubig. Ang dobleng bahagi ay naging kanya at gumawa siya ng higit pang himala. Kapag humihingi tayo ng doble sa presensya at kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin ay handa tayong magpakababa upang magpasan ng mas malaking tungkulin. Ito'y hindi pribilehiyong ipinagmamalaki. Ito'y responsibilidad na ipinamamahagi. Ang kabanata ng buhay mo na puno ng doble ay kadalasang dumarating matapos ang kabanata ng kawalan, kagaya ng biyuda na nagtiwala kay Eliseo. Pinuno ng langis ang bawat sisidlan at binayaran ng utang. Kung ikaw ay nasa dulo ng lalagyan, baka papasok ka na sa kabanata ng doble, kung saan ipapakita ng Diyos na siya ang walang hanggang bukal. Sa bagong tipan, balikan natin ang pagpaparami ng tinapay. Sa harap ng libu-libong taong nagugutom, may batang nag-alay ng 5 tinapay at 2 isda. Sa kamay ng tao, imposible. Sa kamay ni Jesus, sapat at labis pa. Huwag maliitin ang maliit mong talento, kanta, tula, vlog o negosyo. Sapagkat kapag iniangat mo yon sa kamay ni Kristo, pwede niya itong hatiin at paramihin sa dami ng kailangan. At pagkaraan, may 12 bakol ng kapuspusan. Paalala na kapag ang Diyos ang nagpakabusog, higit pa sa kasiyahan, may natitirang himala para sa kinabukasan. Habang tayo'y nagmumuni-muni, maaalala natin si Haring Ezekias na nangharang sa hukbo ni Sanherib sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala. Sa isang gabi, isang anghel ang lumabas at nilipol ang 185,000 sundalo, 2 oras at 13 minuto. Hindi kailangan ng Diyos ang sandata ng tao upang ipagtanggol ang kanyang mga umiibig. Kailangan lamang niya ang pusong handang sumuko sa kanyang plano. Kaya't kung may tila 185,000 problema kang nakaharap, isang bulong lamang ng Diyos ay sapat upang isambulat ang takot at itaas ang bandera ng tagumpay.
Sa dulo ng lahat, naroon ang pangako ng pahayag 12 at 11, at sila'y dinaig nila ang kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo. Ang iyong patotoo, mga sugat na gumaling, pagkadapaan na naging pagbangon, pangarap na muling nabuhay, ang siyang baril na pumapatay sa kawalan ng pag-asa. Habang sinasalaysay mo ang ginawa ng Diyos, nagiging ripple ito ng liwanag na bumabasag sa taluktok ng dilim ng iba. Kaya huwag supilin ang kwento mo. Ipahayag mo ito, sapagkat sa bawat salitang magkukwento ng kabutihan niya, may kaluluwa kang iaahon mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Kung hahawiin mo ang lahat ng kwentong ito, kay Jonas na nabuhay sa tiyan ng balyena, kay Bartimeong sumigaw hanggang makarinig ng himala, kay Lazaro na muling nabuhay, sa kitongin na unang nakakita ng walang hanggang biyaya, kay Esther na sumugal para sa bayan, kay Pablo na pinagtagumpayan ng bagyo, kay Ruth na namitas ng butil ng pag-asa, kay Elisyong nagmana ng dobleng espiritu, hanggang sa bawat Pilipinong dahop man o sagana, makikita mong lahat sila'y sinulatan ng Diyos ng iisang tinta ng pag-ibig, at sa sulat na iyon nakaukit ka rin. Ang tinta ng dugo ni Kristo ay matagal nang dumaloy upang ipinta ang iyong hinaharap. Sa bawat tulog mong puno ng alinlangan, ang dugo ng korderong nasawi para sa iyo ay sumisigaw ng mas malakas kaysa anumang kasalanan o kahinaan. Tapos na, bayad na, panalo ka na. Kaya, Pilipino, kasabay ng paghampas ng alon sa pampang ng iyong kababayan, humampas din ang imbitasyong ito. Yakapin mo ang pangakong higit pa sa bawat bagyo. Kung magtatanim ka ng palay, tandaan mong may Diyos na nagpapatawag ng araw at ulap upang mag-ambag sa ani. Kung ikaw ay nurse na pumupuyat sa ward, alalahaning bawat patakang gamot na iyong iniksyon ay bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa buhay na iyong inaalagaan. Kung ikaw ay jeepney driver na nagmamaneho mula madaling araw, isipin mong ang bawat panghinto mo upang isakay ang kapwa ay tulad ng pagsakay ni Kristo sa kariton ng buhay ng tao. Isang hakbang patungo sa kaniyang destinasyon. Sa ganyang perspektibo, ang trabaho mo ay hindi luma o pangkaraniwan. Ito'y altar kung saan isinasanla mo ang iyong oras, talino at pagod bilang insenso ng pagsamba. Sa tuwing titigil ka dahil pagod ka na, balikan mo ang talata sa awit 71. Ang nakatatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Isiping ang lilim ng makapangyarihan ay parang payong na di nauubusan ng tibay kahit ang bagyo'y humahalakhak. Hindi ka kailanman nag-iisa, may lilim na laging nakasunod, at iyon ay isang pag-ibig na daig ba, ang halik ng araw sa umaga. Kapag mahina ang loob at tila bumibigay ang tuhod, paupuin mo ang sarili sa lilim na ito at magpahinga. Doon, tutubo ang panibagong lakas. Gaya ng sinabi ni Jesus sa krus, "Nauuhaw ako." Baka may yugto ka rin ng pagkauhaw. Kauhawang hindi tunay na masisiyahan ng kahit anong tagumpay sa lupa. Ngunit nang tikman niya ang suka at tubig, kanyang tinapos ang kirot upang maiabot niya ang tubig na buhay sa iyo, na nagsasabing, "Ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw." Juan 4:14. Ang busilak na bukal na iyon, ang halaga ng iyong umaga, ang huni sa dilim, ang simoy na nagpapaalab ng bagong simula. Kapag sumapit ang gabi at tila hindi mo makuha ang sagot sa tanong na bakit, alalahanin mo ang paraiso na pinangakuan sa magnanakaw na nakapako sa kanan ni Jesus. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23:43. Sa isang huling iglap ng pagsisisi, ang magnanakaw ay naging mamamayan ng walang hanggang kaharian. Walang salang hindi kayang takpan ng biyaya hanggat may pusong humihingi ng tawad. Walang kasaysayang hindi kayang baligtarin ng isang sandaling pagkilala sa Panginoon. Minamahal kong kababayan, kung narating mo ang bahaging ito ng kwento, ibig sabihin ay patuloy kang nauuhaw sa katotohanan at pag-asa.
ipabaon mong hindi ka lamang tagapakinig o manonood ng istoryang banal. Ikaw ay kasamang karakter sa epikong sinusulat pa. At ang pluma na nasa kamay ng Diyos ay malaya kang ihubog bilang tagapaghatid ng liwanag sa loob ng pamilyang puno ng tunggali. Bilang leader na tatayo sa classroom upang sabihin sa bawat bata na kaya nilang mangarap. Bilang entrepreneur na magbubukas ng hanap buhay para sa iba. Bilang anak na magmumura ng pasalamat at galak sa magulang kahit sa gitna ng kakulangan. Ang sangkalangitan ay nag-aabang sa tugon mo kung paanong tumugon sina Abraham at Esther at Jonas at lahat ng bayani ng pananampalataya. Sa pangwakas na huni ng ating pag-uusap, isabuhay natin ang tuwid na pananaw ni Habakuk na kahit hindi mamulaklak ang igos, kahit magkulang ang ubasan, at kahit walang baka sa kulungan, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Habakuk 3:17-18. Ganito ang wagas na pagtitiwala, hindi nakatali sa resulta, nakatali sa relasyon. Hindi nakadepende sa dami ng bigas sa lalagyan, kundi sa kapanatagan ng puso na may Diyos na tatayong sagana. Sa ganyang uri ng pananampalataya, hindi nauubusan ng punla ang bukid ng kaluluwa. At kapag sumibol ang unang usbong, magiging kagubatan iyon ng patuloy na himala sa hinaharap. Kaya, sa paglalakbay nating ito, na marahil ay tutuloy pa sa maraming yugto sa personal mong buhay, bitbitin mo ang bandila ng pag-asa. Iwagayway mo ito sa ibabaw ng mga bundok ng pagsubok. At kapag sumapit ang dilim at walang makakita sa bandila, pakinggan mo ang huni ng Espiritu Santo sa puso mong nagsasabing, "Narito ako, anak." Tulad ng kidlat na kumikislap mula silangan hanggang kanluran, ganoon kabilis at ganoon kaliwanag ang mga pangakong biglang susulpot sa buhay mong handang maniwala. Sa pagkakataong ito, ipikit mo sandali ang mga mata mo at basahin sa kaluluwa mo ang pangako sa bilang 6, 24-26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Itingin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. At sa pagbukas ng iyong mata, dalhin mo ang liwanag na iyon bilang tanglaw sa madidilim na sulok ng lipunan, sapagkat saan man maglakad ang paa mo, sa karinderya, sa palengke, sa opisina, sa paaralan, sa baryo o sa lungsod, may taong nangangailangan ng liwanag mong bitbit. At kapag naibahagi mo iyon, makikita mong sa gitna ng bawat hamon, umuulit-ulit ang himig ng langit na sinasabi, "Tuloy, anak, tuloy." Dahil hindi ka lamang babangon, kundi kikilos ka kasama ko. At sa ating pagsasamang iyan, walang imposible. Kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ng pag-asa, hayaan mong sumilay ang bagong bukang liwayway ng mga aral na patuloy na dumadaloy mula sa salita ng Diyos patungo sa pusong Pilipino. Isipin mo ang sinaunang tanawin ng lambak ng Dotan, kung saan nakita ni Propetang Eliseo ang hukbo ng kaaway na pinalilibutan silang dalawa ng kanyang katulong. Nangangatal sa takot ang lingkod, ngunit nanalangin si Eliseo. "Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang makita niya." At nabuksan nga ang paningin ng lingkod at nakita niyang ang bundok ay puno ng mga kabayong apoy at karwaheng makalangit. 2 araw, 6 at 15 hanggang 17 oras. Sa ating pang-araw-araw na pakikibaka, kapos na budget, deadline sa opisina, thesis na di matapos, anak na may lagnat, madaling tumingin sa nakakatakot na hukbo ng problema. Ngunit kung bubuksan ng Diyos ang ating paningin, matutuklasan nating higit na marami ang nasa panig natin kaysa laban sa atin. Ang bawat himalang hindi nakikita ng mata ay nakatago sa dimensyon ng pananampalataya. At doon tayo tinatawagan ng Panginoon na tumayo, hindi sa takot, kundi sa katiyakan na hindi niya tayo ibinato sa gera ng walang nakahandang hukbo ng proteksyon. Mula sa Dothan, lumipat tayo sa kasaysayan ni Deborah, propetang babae at hukom ng Israel, na umupo sa lilim ng punong ito
na tinawag na puno ni Deborah. Sa panahong yaon, ang Israel ay pinahihirapan ng Haring Canaan at ng general nitong si Sisera. Ngunit si Deborah, sa gabay ng salita ng Diyos, tumawag kay Barak at inatasang magtipon ng hukbo. Sa kabila ng takot ni Barak, pinangako niyang sasama siya basta't huwag siyang iiwan ni Deborah. Hukom 4. Pinakita nito na may mga pagkakataong ang lakas natin ay galing sa pag-aakma ng pagkain ng kup sa tungkuling binigay ng Diyos, kahit taliwas sa inaakalang tradisyon. Ang kwento ni Deborah ay pagsabog ng pag-asa sa bawat Pilipinang lider, ina at ate na sa gitna ng patriarkal na kultura ay tinatawag ng Diyos upang mangunang may lakas ng loob at kababaang puso. Kapag nanindigan ka, hindi lang tagumpay mo ang nakasalalay, kundi kalayaan ng buong salinlahi. Sunod nating pagnilayan ang makapangyarihang larawan ng Pasko ng pagkabuhay ng ang mga alagad ay naglakad sa daan patungong Emmaus. Hindi nila namukaan si Jesus na nakilakad at nag-iyakan silang parang nawalang barko sa gitna ng bagyo. Ngunit habang binubuksan niya sa kanila ang kasulatan, naglagablab ang kanilang puso at nang mabasag ang tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata. Lukas 24:13 hanggang 32. Tuwing dumaraan tayo sa yugto ng kabiguan, na walang puhunan, na disperasong pamilya, na sayang na oras, madalas hindi natin namamalayang katabi na natin ang Panginoon. Tahimik na binubuksan ang kasulatan sa ating karanasan at sa sandaling mabali ang tinapay ng pagsubok, saka natin maiintindihan ang mas malaking larawan. Huwag tayong matakot sa mga lakarang tila walang saysay, sapagkat doon kadalasang nagtutulak ang Diyos ng wagas na pagbubunyag. Lumipat naman tayo sa kwento ng balangkas ng Babel na nagtangkang abutin ang langit sa pamamagitan ng katanyagan at gawang tao. Genesis 11. Nagkawatak-watak sila sa wika at layunin sapagkat itinayo nila ang tore para sa sariling pangalan, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa panahong viral, ang pagsukat ng sarili sa likes, followers at headline, nagpapaalala ang Babel na anumang punong itinayo sa hangaring ipagdiwang ang sarili ay ibabagsak ng kawalan ng kahulugan. Ang solusyong mapanatili ang kaisahan ay hindi sa pagtatag ng menhirs ng ego, kundi sa pagyukod sa Diyos na bubuo sa ating iba-ibang wika sa isang himig ng pagsamba, gaya ng Pentecostes. Kapag hinayaan nating si Kristong maging sentro ng ating gawa, ang dating kalituhan ay magiging koro ng magkakaibang tono, ngunit iisang mensahe, pag-ibig ng Diyos. Tumingala tayo sa langit ng panahon ni Haring Ezekias, kung saan ang anino ng araw-orasang sundiyal ni Ahaz ay umatras ng 10 baitang bilang tanda ng kagalingan at karagdagang 15 taong buhay. Sa 2 Hari 20:11. Kung iisipin, mahirap baguhin ang orasan. Irreversible ang takbo ng panahon. Ngunit kayang ibaligtad ng Diyos ang natural na ayos ng sandali para tuparin ang kanyang pangako. Sa puso mong nagsisisi na huli na ang lahat, tandaan mong may kapangyarihang mag-rewind ng pagkakataon, magbigay ng bagong simula, at mag-restore ng pahiwatig na akala mo'y nawala na. Iyan ang kahulugan ng mga taga-Efeso 5:16 na tubusin ang oras dahil kasama natin ang Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Hindi maaaring makaligtaan ang nakaantig pusong salaysay ng mabuting Samaritano, isang taong hinampas, ninakawan at iniwang halos patay sa daan, dinaanan ng pari at levita, ngunit nilapitan at ginamot ng Samaritano na tinuring noong kaaway. Lucas 10:29-37. Sa bansang nahahati kung minsan ng politika, wika at katayuan, ipinapaalaala ng talinhagang ito na mas mataas ang batas ng awa kaysa lahi o kulay. Sa tuwing aabot ang kamay mo sa kapitbahay na nadisgrasya, papasok ka sa DNA ng langit, sapagkat ang sino mang may awa sa dukha ay nagpapahiram sa Panginoon. Kawikaan 19:17. Ang kabutihang ipinunla mo sa kalsada ng karuhatan o sa kanto ng tundo ay hindi mawawala. Hahanapin ka ng Diyos upang ipadama sa iyo ang bunga ng habag na itinanim mo. Samantala,
isulong natin ang lente sa kinatatayuan ni Nehemias, tagapagdala ng kopa ng hari sa Persya. Nang marinig niyang wasak ang muog ng Jerusalem, napaiyak siya, nagayuno, at nangusap sa hari upang payagan siyang itayong muli ang pader. Nehemias 1 hanggang 2. Pagbalik niya, sinalubong siya ng panlilibak at pananakot. Ngunit tiniyak niya sa bayan, ang kamay ng aking Diyos ay sumasa akin. Kahit hirap, natapos nila ang pader sa loob ng 52 araw. Kung may proyekto kang tila imposible, housing project sa probinsya, community pantry sa eskinita, scholarship fund sa baryo, maalala mong ang pader ni Nehemias ay nagtayo, hindi dahil magaling silang inhinyero, kundi dahil nagkasangga ang panalangin at pagtitiyaga. Ang kalasag ng Diyos sa iyong bisig ay magbibigay lakas na matapos ang kontra lahat at negatibong komento. Pakinggan naman natin si Maria Magdalena sa umagang matamlay papunta sa libingan ni Jesus. Natagpuan niyang iniwaglit ang bato at sa pagkagulat ay tumakbo siya at inihatid kay Pedro at Juan ang balita. Juan 20. Makalipas ang ilang sandali, siya mismo ang nakakita sa Panginoon at tinawag siya ng Rabboni. Napili ang isang babaeng dating inari ng lipunan na marumi upang maging unang tagapagbalita ng pagkabuhay. Kung itinapon ka man ng mundo sa label na hindi karapat-dapat, tatakpan niyon ng pabor ng Diyos na pumipili ng mga aba upang hiyain ang malalakas. 1 Korinto 1, 27 hanggang 29. Sa iyong bibig, maaaring magsimula ang breaking news ng himala na babago sa pamilya mo, komunidad mo, at sa susunod na henerasyon. Humakbang tayo sa panahon ng mga gawa nang may pulutong na nanginginig sa harap ng Sanhedrin. Ngunit nang manalangin sila, nayanig ang lugar at napuspos sila ng Espiritu Santo upang ipahayag ang salita ng may katapangan. Gawa 4:29-31. May mga sandali ng pagyayanig sa opisina, loob ng bahay o mismong puso. Ngunit ang pagyanig ay hindi palaging tanda ng pagkawasak. Madalas pa nga, ito'y palatandaan ng pagkilos ng Diyos upang tanggalin ang lumang pundasyon at magbuhos ng bago. Kapag dumarating ang lindol ng problema, isinisilang ang tapas na pananampalataya na uukit ng daan para ang salita'y maipangaral ng buhay at may apoy. Samahan mo ako sa kubling yugto ni Hana, isang babaeng pinagtawanan dahil sa kanyang kawalan ng anak. Sa templo, ibinuhos niya ang kanyang puso kay Yahweh at sa takal ng luha ay tumubo ang pangako. Isinilang si Samuel, propetang nagbukas ng bagong kabanata sa Israel. Unang Samuel 1:2. Ang mga luha mo na akala mo'y nauuwi lang sa tuwalya o unan sa hating gabi ay parang binhi sa kagubatan ng paghuhubog. Dumarating ang Diyos at ginagawang pambungkal ang sakit upang sumibol ang panibagong lalaking o babaeng bukal ng pagbabago. Ang nagsisipaghagis ng buto ng may pag-iyak ay aani ng may galak. Awit 126:5. Lumundag tayo sa loob ng kaharian ni Nabucodonosor, kung saan tatlong kabataang Hebreo, Shadrach, Meshach at Abednego, tumangging yumukod sa ginintuang imahen. Naitapon sila sa pugon na pinainit ng 7 beses. Ngunit nakita ng hari ang ika-4 na nilalang na parang anak ng Diyos na kasama nila. Daniel 3. Kapag ikaw ay sinisisi, kinukulong o itinatapon dahil sa paninindigan mo, maging academic shaming, social media bashing, o opisyal na persekusyon, asahan mong may ika-4 sa gitna ng apoy. Hindi lamang niya aalisin ang apoy, madalas sasamahan niya tayo sa loob para ipakitang kahit anong init, hindi tasyado ng Diyos ang kanyang anak. Sa dagat ng Galilea, dumalo tayo muli sa pag-aalon kasama ni Pedro. Isang gabing walang huli, ngunit nang sumikat ang umaga at naroon si Jesus sa pampang, sinabi niyang ihulog ang lambat sa kanan at nakahuli sila ng 153 malalaking isda. Juan 21:1-11. Ang numero'y
maaaring misteryoso, ngunit ang aral ay lantad. Kapag si Kristo ang nagbigay ng direksyon, ang buong gabi ng pagkabigo ay pinalalakas sa munting hakbang ng pagsunod. Kung ang negosyo mo'y naka-flatline, ihulog mong muli ang lambat sa guhit ng panalangin at pakikinig. Baka doon sa kabilang gilid ng dati mong gawa ay naroon ang huli ng tagumpay. Samantala, lumapit tayo sa tanyag na ulunan ng parabulang alibughang anak. Umuwi siyang basang-basa sa kahihiyan, amoy baboy at walang dalang dangal. Ngunit nakita siya ng ama nang siya'y malayo pa, tumakbo, niyakap at hinalikan. Lucas 15:20. Sa iyong pagbalik loob, hindi naghihintay ang Diyos na malinis ka bago kayakapin. Mismong sa basang putikan ng pagsisisi, kinukulong kanya sa bisig. Sa panahong dakila ang culture cancellation, ipinapaalala ng ama ng alibughang anak na may kultura ng langit na higit pa, kultura ng pagbabalik at muling pag-angat. Ibaling natin ang pansin sa bulwagan ni Pilato, kung saan nagharap si Gobernador Pilato at si Jesus. Nagtanong si Pilato, ano ang katotohanan? Juan 18:38. Sa tindi ng ingay at tulakhila ng opinyon, napakahalaga ng tanong na iyon. Ngunit hindi sinagot ni Jesus sa mahabang diskurso, sapagkat siya mismo ang katotohanan na nakatayo sa harap ng gobernador. Sa mundong naghahanap ng trending, napakahabang paliwanag at bilyong impormasyon, ang pinakasagot ay pagkilala sa katauhan ni Jesus. Kapag makilala natin siya, ang mga tanong ng puso ay magkakaroon ng direksyon kahit hindi lubos na sagot. Ngayon, humayo tayo sa pangitain ni Jose sa Ehipto na sa gitna ng 7 taong kasaganaan ay nagtago ng butil para sa 7 taong taggutom. Kapag nananagana tayo, maaaring emosyonal, espiritual, kultural o pinansyal. Tinatawag tayong maging katiwala, mag-imbak hindi para sa kaswapangan, kundi upang maging buhay sa panahon ng tagtuyot ng iba. Ang butil ay maaaring kaalaman, kontak o kakayahan. Itakda mo ito sa imbakan ng kabutihan upang balang araw, sa gitna ng gutom, matutustusan mo ang daigdig ng solusyon. Malayong tanawin mula rito, lumakad tayo papunta sa bundok ng pagpapahayag kung saan sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga Diyos-Diyosang dukha sapagkat kanila ang kaharian. Mateo 7:3. Sinusuhestyon nito na ang tunay na kaharian ay nagsisimula sa loob, sa pusong inamin ang kalugihan at tumanggap ng yaman ni Kristo. Ang mundo'y naglalatag ng kahariang gawa sa ginto, ngunit ang kahariang tunay ay espiritual. Kapag ginawang trono ng Diyos ang puso mo, magbabago ang pananaw mo sa yaman. Magiging daluyan, hindi layunin. Magiging instrumento, hindi identidad. Sa huling bahagi ng ating pagninilay, bigyan natin ng pansin si Apostol Juan na ipinatapon sa isla ng Patmos. Doon, sa tila pinakamalungkot na selda ng dagat, nakakita siya ng bukas na langit at nakarinig ng tinig na gaya ng trompeta, pahayag isa. Ang lugar na maaaring ituring na puntod ng potensyal ay naging portal ng pinakamatinding paghahayag tungkol sa hinaharap ng sanlibutan. Kapag akala mo'y isolated ka, sa quarantine, sa malayong bansa, o sa katahimikan ng sariling kwarto, maaari palang iyon ang pampang ng kapahayagan. Sa paghihintay mong tila walang nakakapansin, pwedeng bigla kang sulyapan ng Diyos ng tanawing magbabago sa takbo ng iyong buhay at magdadala ng liwanag sa marami. Kaibigan, sa panibagong yugto ng ating inspirasyon, humabi tayo ng konklusyong hugot mula sa Roma 15:13. Naway puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong paniniwala, upang mag-umapaw kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa bawat kwento, Eliseo at hukbo ng apoy, Deborah at ang kanyang tapang, Emmaus at ang naglalakad na liwanag, Babel, at ang aral ng kababaang loob, Sundayal ni Ahaz, at ang pag-rewind ng oras, Mabuting Samaritano at ang batas ng awa, Nehemias, at ang pagtatayo, Maria Magdalena, at ang unang balita ng tagumpay,
mga gawa at pagyanig ng Espiritu. Hana at ang luha na naging propeta, 3 Hebreo at ang kasama sa apoy, Pedro at lambat sa kanan, alibughang anak at yakap ng ama, Pilato at ang katotohanan, Jose at butil ng paghahanda, sermon sa bundok at kaharian sa loob, Juan sa Patmos at bukas na langit. Lahat ay isang simponya ng katotohanang hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Kapag isinara mo ang video o pinatay mo ang telepono, pagkatapos mabasa ito, magpapatuloy siyang kumilos, magpapatuloy siyang mangusap, magpapatuloy siyang magtahi ng himala sa araw-araw mong paghinga. Kaya, Pilipinas, itaas mong muli ang iyong ulo. Kapit-bisig nating ipahayag na ang buhay ay hindi lamang serye ng paghihirap, kundi canvas ng makalangit na sining. Sa tuwing magigising ka sa umaga, inuulit ng Diyos ang kanyang pagtatanghal. Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Pahayag 21:5. Yakapin mo ang panibagong araw na ito. Harinawang magsilbi itong paalalang hindi tapos ang Diyos sa iyo. Hindi niya namimiss ang kahit isang pintig ng puso mo at may panibagong kabanatang nakalaan na mas makulay, mas malalim at mas maluwalhati kaysa sa lahat ng nauna. Habang humahakbang ka, asahang ang mga paa mo'y sumasayaw sa isang indayog na isinulat ng langit at ang musika ng pananampalataya'y hindi matatapos hanggat hindi natatapos ang kanyang awit ng pag-ibig para sa iyo. Bumangon ka, lumakad ka, at maging buhay na patotoo na sa kabila ng lahat. Ang Diyos ay tapat magpakailanman. Sa muling pagtahak natin sa landas ng inspirasyon, alalahanin natin ang kwento ng isang lumang pastol na nagngangalang Moises na naupo sa talampas ng Horeb, bit-bit ang tungkod na tila ordinaryong patpat. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nagliyab ang mababang punong kahoy ngunit hindi natupok. Doon narinig niya ang tinig na bumago sa direksyon ng kanyang buhay at ng buong Israel. Hubarin mo ang iyong panyapak, sapagkat ang lupang iyong tinutungtungan ay banal. Exodo 3:5. Katulad natin, minsan dumarating ang mensahe sa gitna ng karaniwang gawain, paglalaba, pagluluto, pagko-commute, at pinabasag ng banal na apoy ang routine upang sabihing may espesyal na misyon na nakalaan. Sa panahong pakiramdam mo'y nakapinid ang pinto ng promosyon o oportunidad, isipin mong baka sa mismong disyerto ng kawalan ay doon katatawagin ng langit dahil ang Diyos ay eksperto sa pagpapainit ng krus na daan upang maging pugon ng pagbabago. Mula sa disyerto, liparin natin ang kaganapan sa Refidim nang magreklamo ang bayan dahil walang tubig. Pinukpok ni Moises ang bato at umagos ang malamig na batis. Exodo 17:6. Sa kasagsagan ng paninikip ng gastos at kakulangan ng mapagkakakitaan, maaaring parang bato ang sitwasyon. Matigas, tahimik, walang iniinom. Ngunit ang mismong tigas ay pwedeng maging sisidlan ng bukal kapag hinipo ng kamay ng Diyos. Tandaan ang Salmo 78, 15 na nagsasaad kung paanong binuksan niya ang bato sa ilang at pinaagos ang tubig na parang ilog. Kapag mas matigas ang pagsubok, mas malakas ang posibleng agos ng biyaya. Kung parang walang pag-asa, doon kadalasang lumalakas ang himalang bubukal bigla. Pagkatapos, gumuhit tayo ng larawan sa gilid ng Karit Brook kung saan nagkubli si Elias sa panahon ng malawakang tagtuyot. Pinakain siya ng mga uwak, dinalhan ng tinapay at karne tuwing umaga't gabi, 1 araw 17 at 6 na oras. Ang mga uwak na madalas itsuring marumi ay ginamit upang maghatid ng sustansya. Sa ating bansa, maaaring ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ng taong hindi mo inaasahan, katrabahong tahimik, kaklase noong elementarya, o kapitbahay na matagal mong hindi napapansin. Kapag ang sanga ng oportunidad ay tila tuyo, huwag ipikit ang mata sa posibilidad na magpapadala ang Diyos ng uwak na may baong solusyon sa tuka. Sumunod nating silipin ang bahay ng Shunammite na tumanggap kay Propetang Eliseo at nagtayo pa ng silid sa kanyang bubungan.
Sa kabutihan niya ay pinalitan siya ng Diyos ng bagay na hindi kayang bilhin ng ginto. Isang anak na matagal niyang ipinagdasal. 2 hari, 4. Ngunit dumating ang araw na nagkasakit ang bata at namatay. Sa bigat ng pangyayari, umahon si Eliseo, nahiga sa bata, nagdasal at bumalik ang buhay. Kapag parang patay na ang pangarap na ipinahiram ng langit, huwag isuko. Baka hinahasa lang ng Diyos ang tigas ng pananalig mo upang sa pagbabalik ng himala, mas maningning ang patotoo. Ang 2 oras at 4 na 27 minuto ay larawan ng kung paanong nagyakap ang ina sa anak na muling bumangon. Ganyan ding yayakapin mo, balang araw ang bunga ng matagal mong hinintay. Sa bukid ng Moab, muling kinuha ni Ruth ang gabing malamig, namitas ng nalalaglag na butil para lamang may makain sila ni Naomi. Hindi niya alam na sa bawat tangkay na pinupulot niya, binubuo ng Diyos ang lahi ni David hanggang umabot kay Jesus. Gaano man kaliit ang tangkay ng katarungan o paghihirap na dinadampot mo ngayon, overtime na walang bayad, kusang serbisyong walang papuri, maaaring iyon ang binhi ng lahing magbibigay buhay sa destinasyon ng marami. Gaya ng sabi sa Galatia 6, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo magsasawa. Umakyat tayo sa Jericho at damhin ang kaba ni Zacchaeus, isang maliit na taong nagkusang umakyat sa punong igos upang makita si Jesus. Lucas 19:3-6. Sa gitna ng pagkapahiya sa kanyang katayuang tax collector, tinawag siya ni Jesus sa pangalan at nag-aruga sa kanyang tahanan. Marahil, inuuga ka rin ng pagnanasa para sa bagong simula, pero nahihiya kang sumigaw. Panigurado, may punong igos kang pwedeng akyatin. Isang simpleng tama na sa bisyo. Isang magandang umaga po sa matagal mong kaaway. Isang mensahe ng pagsisisi sa taong nasaktan mo. Kapag sinikap mong sumilip sa liwanag, si Jesus mismo ang hahawi sa pulutong upang sabihing, ibababa mo na ang sarili mong hiya sapagkat paparito ako sa inyong bahay. Tunghayan natin ang eksena sa alitaptap ng Getsemani kung saan pinutol ni Pedro ang tainga ng isang kawal, ngunit pinagaling iyon ni Jesus. Lucas 22:51. Hanggang sa huli, itinuro ng Panginoon na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa espada. Sa mundo ng libelo sa social media at mabilisang pagkondena, inaalok niya ang himala ng taingang muling idinikit. Kapayapa ang muling inaayos ang relasyong napigtal. Kung may nasugatan kang kaibigan, asawa o anak sa salitang mapanakit, tinggin mo ang hinaing at hayaang idikit muli ng Panginoon ang tainga ng pagtitiwala upang muling marinig ang himig ng pagmamahalan. Muling balikan ang upper room kung saan hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Juan 13. Isa itong hamon sa ating Pilipinong madalas ay ayaw mapahiya. Ang dakila ay umuyuko at naguhugas ng putik ng iba. Kapag naramdaman mong ikaw na naman ang nagligpit ng kalat ng opisina o gumastos para sa pangmaramihang ambagan, isipin mong hinuhugasan mo ang paa ng kinabukasang huhugas din ng paa ng iba. Walang lugi sa paglilingkod. Sinasabi ng Kawikaan 11:25 na ang nagbibigay ay lalong yayaman at siyang nagdidilig ay siya namang didiligin. Tungo naman tayo sa madilim na selda sa Filipos, kung saan sina Pablo at Silas ay nakaposas. Sa halip na magreklamo, sila'y umawit at nayanig ang bilangguan, nabuksan ang pinto, nalaglag ang tanikala. Gawa 16:25-26. Ang himig ng pagpupuri sa gitna ng problema ang susi sa selda ng kawalan. Kapag kinantahan mo ng pasasalamat ang gabi ng pagtitiis, umuuga ang pundasyong iginapos ng takot at hindi lang ikaw ang lalaya, kundi pati ang mga taong nakarinig ng pag-asa sa tinig mo. Sulyapan natin ang pampang ng Cesarea kung saan tumayo si Pedro at nagpaliwanag sa mga Hudyo na kahit si Cornelio na isang hentil ay tumanggap ng Espiritu Santo. Gawa 10.
Ibig sabihin, lumalampas ang biyaya sa hangganang nililikha ng tao. Sa panahong usong magsabing, kayo diyan kami rito, hinahamon tayong buksan ang pintuan ng patotoo. Baka ang taong ni hindi mo kakulay, siya pa ang magiging susi ng revival sa barangay ninyo. Kapag hinayaan mong pumasok ang di mo kauri, matatagpuan mo ang langit na matagal nang kumakatok sa iyong pintuan. Bumalik tayo sa bundok ng Pisga, kung saan tumayo si Moises, pinagmasdan ng lupang pangako, ngunit hindi pinahintulutang pumasok. Deuteronomio 34. Maaaring ituring iyon na kabiguan, ngunit ipinahayag doon na walang propetang kasing intim sa Diyos tulad niya. Minsan, hindi pagsuungin ng Diyos ang ilan sa atin sa huling yugto ng proyekto. Ang biyaya mismo ay ang pribilehiyong masilip, maipasa, at makita ang sumunod na henerasyong tatapos. Kung minsan ay hindi mo matatanggap ang promotion para makitang umangat ang batang ginabayan mo, ngunit sa langit, tinatakda ang gantimpalang higit kaysa titulong permiro sa dulo ng pangalan. Pagdako naman natin sa panaginip ni Jacob sa Bethel, na malayan niyang ang hagdanan ng mga anghel ay nakatuntong sa lupa at abot langit. Genesis 28. Nang magising, itinayo niya ang bato at tinawag itong bahay ng Diyos. Maari ring ang mismong lugar ng iyong pagod, opisina, ospital, palengke, ang maging Bethel ng himala kapag namulat kang may hagdanang bumababa roon ng grasya. Sa bawat tinda mong isda, bawat backlog na sinusumite mo, bawat timbuwang labang ginugulong mo, may anghel na bumabat umaakyat na dala ang supply ng kalakasan sa iyong kaluluwa. Silipin natin ang pagtitipon ng 7 iglesia sa pahayag, partikular ang Laodicea na sinabihang malamig o MLML. Ikinakatok ni Jesus sa pinto, pahayag 3:20. Sa komportabling estado ng buhay, may panganib na mawalan ng apoy. Kaya kung dumarating ang maliliit na kaluskos ng kabiguan, sales quota na bumaba, minor injury, bigla ang patawag sa opisina, huwag itong isiping sumpa. Baka iyon yung paghampas ni Kristo para gisingin ka bago ka tuluyang humiwalay sa alab. Sa bawat pagkakatok ng pagsubok, may paanyaya sa mas malalim na hapunan kasama niya. Gayun din, pagmasdan ng alon ng Juan, 6 kung saan maraming disipulo ang lumisan nang marinig ang mahirap na turo tungkol sa pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ni Jesus. Tinanong niya ang 12, "Lalayas din ba kayo?" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? May salita ka ng buhay na walang hanggan." Juan 6:78. Kung minsan, ang salita ng Diyos ay di madali, parang kutsilyo sa pusong sanay sa kasiyahan. Ngunit kapag nagtagal ka, tatamis iyong parang pulot at malalaman mong wala ng ibang alternatibong kayang magligtas. Kung nagdadalawang isip ka sa pananatili sa pananampalataya dahil tila mahirap sundin, alalahanin mong walang ibang daungan na may buhay na walang hanggan. Sa dulo, tanawin natin ang kabundukan ng Transfigurasyon. Doon, nagliyab ang mukha ni Jesus at nagbago ang anyo. Nakita siya ni Moises at Elias habang pinapatotohanan ng tinig ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Marcos Rutine Guardiup, Kiber 7. Sa bawat mountaintop experience na binibigay ng Diyos, maaring retreat, Sunday worship, o simpleng sandali ng tahimik na panalangin, nagpapasilip siya ng kanyang kaningningang punit sa dilim ng daigdig. Ang layon ay hindi manatili roon kundi bumaba sa lambak at harapin ang sigawan ng mundo, dala ang liwanag. Kapag nakaranas ka ng sandaling ramdam mo ang presensya ng Diyos, huwag kang manatili sa kabog ng dibdib o yao sa talampasan kung saan naghihintay ang kapatid mong nanghihina, sapagkat ang apoy ng tuktok ay inilaan upang maging ilaw sa lambak. Kaibigan, lahat ng larawang ito, mababang punong may apoy, batong sumisiklab ng tubig, uwak na tagapaghatid ng tinapay, punlang pumapailan lang, puso ng alibughan na niyakap muli, selda ng pagpupuri, hagdanan ng anghel, taingang muling idinikit,
paa ng kapatid na hinugasan, bundok ng pagsusugo, ay naglilinyang parang sinulid ng pag-ibig na hinahabi sa iyong kasalukuyan. Kung ang kwento mo'y may bahaging nagtilad ng kirot, ginawan iyon ng Diyos ng puwang upang ipasok niya ang liwanag. Wika nga ng Roma 8:18, ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ihahayag sa atin. Kapag nahihila ka ng pagod, isipin mong sama-sama nating isinusulong ang bayang pinagpala upang balang araw, sa mata ng lahi at ng langit, maririnig natin ang himig na sinasabi, "Tapos na ang laban, mabuti at tapat kang alipin." Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa pagbibigay wakas tandaan mo, ang bawat pintig ng puso mo ay pahina ng ebanghelyo na patuloy na sinusulat ng itim na tinta ng grasya at pulang tinta ng dugo ni Kristo. Hindi ka isinilang upang maging ghostwriter lang ng takot. Ikaw ay pangunahing tauhan sa nobela ng kaligtasan. Tuwing gigising ka bukas, bumati ka sa salamin at sabihin, "Magpapatuloy ako, sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Ang awit ko'y pagpupuri, at ang magiging testimonya ko'y panibagong kabanata ng pag-asa para sa bayan." Sa ganyang pagtindig, hindi kailanman mauubusan ng susunod na himala ang Pilipinong may pusong tumitibok sa tugtog ng langit. Patuloy tayong bumangon, patuloy tayong maniwala, at patuloy nating iproklama. Hanggang sa muling pag-ikot ng araw at bituin, tapat ang Diyos at hindi niya ako iiwan.